Yo, what's up mga lods? I-review natin tong Aerox natin. Oh, pa-full tank pa lang. Mag-Facebook ka. Kung saan ako magre-review? Ang mga hindi ko lang nagustuhan, di kailangan mo talagang i-repack at hindi siya nag-i-start yung power niya. Yun o, diba? Yung battery niya kahit hindi mo siya ginagamit. Long ride, tipid talaga siya kasi matibay siya. Baka sulit talaga nitong Aerox natin. Highly recommended siya mga lods. Shoutout sa inyo mga sir. Yo, what's up mga lods, and welcome back sa aking channel. Today isa na lang quick breakfast live lang ako, solo lang ako. And at the same time siguro i-review natin tong Aerox natin. Since ano na kasi siya 2 years mahigit. Honest review kung ano yung mga nagustuhan natin and hindi nagustuhan, kung ano yung mga naging issue natin na na-encounter based lang to sa experience natin mga lods. So yun, disclaimer lang. Punta lang akong Marilaki siguro para tanggal ka ride. Tapos doon na lang tayo nagre-review. Update ko ulit kayo mamaya mga lods. A few minutes later. So simulan natin doon sa mga hindi natin nagustuhan, no? Dito sa Aerox natin. With the span of 2 years, ang mga di ko lang nagustuhan dito siguro, syempre unang-una yung shock talaga. Yung stock shock niyan talagang yun, matigas talaga. Kaya ito, pinalitan natin ng RCB na fully adjustable. Kasi maganda lang yun pag may angkas ka siguro lagi, talagang, o kaya may box ka siguro. Kasi parang sobrang tigas niya Kasi siguro sa gawa siya for cornering. Kasi pag matigas yung shock mo, stable yun sa cornering. Kaso dito kayo sa Pinas, alam niyo naman dito puro lubak. Kaya mahirap yung ganung katigas na shock. Tapos yung front suspension naman niya, ganun din. Kailangan mo talagang i-repack kasi matagtag rin Parang ito feeling ko nga kailangan na ulit i-repack to Ayun medyo ano na nga ewan ka ba. Yun yung una nating hindi gusto sa kanya. Tapos next nun, siguro ito na lang yung nagkaroon tayo ng issue, yung namamatayan tayo ng makina pag matagal tayong naka side stand. Ewan ko kung ako lang nakaka-experience, pero marami rin ako nakikita kasi parang namamatayan sila. Ganun din kasi yung problema ko dati sa motor ko na FI, na Honda Beat. Namamatayan din ako. Hindi ko alam kung sa spark plug ba yun o sa spark plug cap nya, baka madumi na. Ito kasi di ko pa napapacheck din Or possible, dahil siguro dalas bahayin yung pinagpaparkan ko. Hindi ko alam kung abot dito, baka kinakalawang to or nadudumihan. Kasi pag napapansin ko, pag galing akong side stand, hindi siya nag-i-start. Talagang medyo matagal bago ma-start. Kung nakita niyo yung iba kong video, nandun yun Pero ngayon, di naman na siya umatak. Siguro mga by next time, papa-check natin yan. So, yun yung naging pangalawang issue ko sa kanya Tapos next siguro is yung brakes niya sa likod. Yung braking power niya. Double edge kasi siya for me. Mahina kasi siya. Although hindi kasi siya disc brake, drum brake siya. Maganda siya na pangit din for me. Kasi pangit dahil mahina. Maganda rin dahil kasi pag mga disc brake kasi tulad nun sa NMAX, di ba? Para kasing syempre high maintenance yan. Tapos sobrang lakas ng preno mo. Pag sobrang lakas naman, feeling ko baka tumilapong ka naman. Kasi ito, ang kinagandahan naman sa kanya, pag preneno mo, dahil nga mahina siya, slow down ka lang. Talagang kailangan ganun. Dalawang sabay talaga dapat na ganito. Ganyan. Or kasi ako pag magpipreno ko, slow down lang ganyan, tapos pitik ganyan. Kasi walang ABS to standard lang to So ayun, kung kayo may pera naman kayo, pwede naman kayo mag-upgrade or palitan nyo yung preno nyo. Tapos next nun is yung headlight. Ayan, sobrang hina talaga niya kahit anong gawin mo.
Para sa tulad kong malabo mata, mahina yan sa gabi yung buga ng ilaw niya. Kaya kailangan mo talaga ng MDL dito sa Aerox. Hindi ko lang alam kung sa mga malilinaw mata pero para sa akin malabo talaga yan, yung stock headlight na yan. Sa mga naging issue ko dito mga lods, ito nga pala, ewan ko nakikita nyo, ito yung paint, ewan ko dito sa pula ata yung, kasi dati yung binili ko matte black, tapos pinalitan ko lang siya ng pula. So ayun parang hindi naman siya na makinis pa siya, kaso natanggal yung paint nya. Hindi ko alam kung issue to dito sa pulang Aerox na nagkakaganyan, kasi parang meron akong nabasa daw, parang manipis daw yung paint niya. Ayun makinis yan Hindi ko alam kung nakikita niyo mga lods. Ayun ayun, pasensya na daming pusa sa amin. Ayun diba? Hindi ko alam, parang known issue ata yun sa pulang Aerox. Manipis daw yung kulay nitong pulang Aerox, kaya nagkakaganon based dun sa kasi yung iba parang ganun din ata yung naging nila, issue nila sa mga pulang Aerox. Dito lang ata sa pula yun siguro mas maganda kung na ceramic coating siya, siguro maiwasan yung ganun. At least meron pang isang patong, kasi ito nabibilid naman to sa araw na uulanan, pero naka-cover siya, wala kasi kaming parking. Kasi ito 1 year pa lang to, mahigit. Kasi last year ko siya na-restore ng August. Tapos yun so 1 year na itim, 1 year na pula, parang ganun siya Siguro lastly na naging issue natin, yun din, rin yun known issue rin yun sa mga Aerox. Kahit NMAX meron din yun. Yung Y-Connect nya, nung una maganda naman siya, kasi tumagal naman siya sa akin, siguro 1 year and mga magto 2 years, ganon. Tapos since magamit tayo ng kotse, tapos minsan lang din tayo makagamit ng motor, siguro na ko siya ng mga 1 linggo, mga ganon. So after nun nalobat siya, dahil hindi nga lang nagamit, kasi nade-drain yung battery niya kahit hindi mo siya ginagamit. Siyempre diba kailangan gagamitin para magre-recharge. So ngayon nagpalit ulit ako ng battery kasi hindi ko na napacharge yung stock niya So goods naman yung napalit natin, Amaron budget meal, hindi na tayo nagyawasa kasi medyo pricey rin yun Tapos tanggal ko na yung Y-Connect kasi ganun din naman hindi ko na naman nagagamit. Maganda lang talaga yun kasi pag nagda-diagnose ka, meron din kasing silbi yung Y-Connect doon Tulad pag sa eventong Yamaha, lagi nilang chine-check yun Yun, doon ko na lang binabalik. Pero personally, pwede namang wala siguro yun kasi nakikita naman sa panel lahat ng information Ganon din kasi sa Y-Connect Kasi yung GPS naman yan, kung saan ka lang last parking, tapos pag nakakonect ka sa Y-Connect. So parang ganun din, di ba? Yun lang naman. Siguro yung gas consumption, kasi city driving lang ako. Dati, nasa pumalo pa to ng 29 kilometers. Yung average ko 29 point something or 30, kasi nga city driving lang. So ewan ko kung malakas sa gas yun. So ngayon nung nilong ride ko siya sa Baguio, naging 35 plus. Ngayon city driving ulit, syempre bababa yan kasi pag sa city syempre puro traffic tapos gas ka ng gas, brake. So kahit naman sino siguro tataas talaga yung gas consumption pag sa city kasi traffic nga. Tapos palo ng palo yung RPM. Sabi nila nasa rider weight daw yun. Siguro pwede rin, kaso kasi ako minsan ko na lang inaangkas yung misis ko dito
Kadalasan ako lang. City driving lang talaga. Pumalo pa ng 29 something. Pero pag long ride, tipid talaga siya. Kasi nung nag-Baguio kami, nakailang gas lang siguro ako. Wala pa sigurong 1K yung gas ko or 1K. Mga ganun. More or less 1K. Balikan na yun from Manila to Baguio. Tapos may mga konting gala. Tapos Manila ulit. So, ayun lang naman yung mga ano ko siguro sa kanya in the span of 2 years. Overall naman kasi, satisfied talaga ako dito sa Aerox. Kahit itong standard. Ano pa yan diba? Kung alam nyo yung nangyari sa motor natin and sa akin. Nagkaroon tayo ng fire incident, diba? Tapos, nirestore lang natin. Restored Aerox pa yan. So, dun pa lang makikita mong matibay siya kahit, alam mo yun, nalusaw na yun dito, yung kalahati ko. Nirestored ko lang yan matibay yung ano niya, yung computer box. Kasi hindi yun nalusaw. Yung stock na ano pa yan, computer box. So goods na goods din. Magaling din talaga yung Yamaha. Overall naman, napakasulit talaga nitong Aerox natin. From engine, hindi ka talaga niya bibiguin. Pag gusto mong pigain, hahatak talaga siya. So hindi ka mabibitin sa mga overtake. Kaya yung naging ano natin na gas consumption, yun din, double edge din yun kasi alam mo na, depende naman sa inyo yan kung namamahalan kayo sa gas. Kung gusto niya talagang tipid, 155cc to di talaga natin makokontrol yung gas niyan. On the beat kayo, mga 110, yun talaga, tipid yun. Kung pamasok lang, tas solo ka lang. Pero dito, double edge kasi siya. So, okay lang na mag-sacrifice sa gas. Hindi ka naman bibiguin sa mga hatak. So, yun lang kasi kung sa mga likes naman, hindi na dapat para i-detail pa yun di ba? Basta overall satisfied ako. Kasi yun lang naman yung mga naging ano natin, issue. So, ayun lang mga lods. I hope nakatulong tong video natin sa mga tulad nating user ng Aerox or dun sa mga balak pang bumili ng Aerox kasi until now ganito pa rin naman yung model na nilalabas nila iba lang yung decals pero same pa rin naman. So kung ikaw nagbabalak ka bumili ng Aerox, highly recommended siya for me. Magkano na ba Aerox ngayon? Nasa 130 no? To 150 ata. Dati ano lang to 119 lang ata to, 113. Parang ganun. 113 nga lang ata bili ko dito. Pero hirap sa cash nun time na yun nung 2021. Nung time na lumabas to. So ayun lang. Hindi man sayang yung binayad nyo dito. So ayun mga lods. Again sana nakatulong tong video na ito. Maraming salamat sa panonood. Please like and share. And subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. And also comment kayo kung Aerox user kayo. Comment nyo rin kung ano yung mga naging experience nyo. Basta comment lang kayo. Tingnan ko kung masasagot natin. So maraming salamat mga lods. Peace.